Ano kaya ang masasabi nyo kung sabihin ko sa inyong may mas pinaka-athletic na player bago dumating sina Anthony Edwards, Ja Morant, Russell Westbrook at Zion Williams? At mag-a-agree ka din ba na siya ang pinaka-athletic na nagsuot ng Chicago Bulls jersey at hindi si Michael Jordan? Ngayon, balikan natin kung paano unti-unting binago ng sunod-sunod na injury ang takbo ng kanyang karera at kung bakit sa kanyang prime, si Derrick Rose ang isa sa pinaka-eksplosibo at pinakamahirap pigilan na manlalaro sa NBA. Ito ang kwento ng pinakabatang MVP sa history ng liga. Lumaki si Derrick Rose sa isang single mother household sa Englewood, Chicago. Isa itong lugar na nahaharap sa matinding hamon tulad ng kahirapan at may mataas na crime rate. Ngunit dito rin nabuo ang kanyang determinasyon na maabot ang pangarap niyang maging isang NBA player. Dumaan man sa maraming pagsubok, natutunan ni Derrick Rose na lumaban at magsikap para makalayo sa mga hamon ng kanyang kinalakihang lugar. Naglaro siya para sa University of Memphis kung saan agad niyang ipinakita ang kanyang talento at potensyal bilang isang future NBA star. Sa kanyang pamumuno, dinala ni D. Rose ang Memphis Tigers sa isang impressive season at nagtala ng 38-2 record at nakarating hanggang sa NCAA Finals. Ngunit sa huling laban, nabigo silang makuha ang kampyonato matapos matalo sa overtime laban sa Kansas. Gayunpaman, ang naging run na yon ay nagsilbing patunay na may espesyal na talento si Derrick Rose at isa siyang manlalarong may malaking potensyal pagdating niya sa NBA. Pagdating ng 2008 NBA Draft, tila maliit lamang ang posibilidad na mapunta kay Derrick Rose ang Chicago Bulls. Mayroon lamang silang 1.7% chance na makuha ang unang overall pick matapos ang kanilang 2007-2008 season. Ngunit sa kabila ng napakaliit na posibilidad, nakuha ng Chicago Bulls ang number 1 overall pick na 6'3" na si Derrick Rose. Isa itong espesyal na pagkakataon dahil ang isang batang galing mismo sa Chicago ang siyang magiging susunod na mukha ng prangkisa. At hindi na nagpaligoy-ligoy pa, pinakitaan niya ang liga ng bangis niya at biglang sumabog bilang elite NBA player. Walang ni isa sa buong liga ang nakasabay sa kanyang malakidlat at bilis na signature move na first step. Ang kanyang acceleration at athleticism ang naging malaking sandatan niya laban sa mga depensa ng liga at wala ding pakialam si Derrick Rose kahit sa law of physics na para bang imposible kung titingnan ang taas ng talon ng future ng Chicago. At dahil sa pinamalas niyang athletic skills, binansagan siya noon bilang mini-me version ni LeBron James dahil sa kanyang athletic ability at kakayahang dominahin ng laro. Sa husay ng skill set ni D. Rose at napakabilis niyang galaw sa court, napakahirap basahin ang laro ni Derrick Rose. Kung ikaw ang defender, hindi mo agad malalaman kung ano ang susunod na gagawin niya. Ang kombinasyon ng kanyang bilis, ball handling at athleticism ang naging dahilan kung bakit napakahirap niyang bantayan. Sa average niyang 17 points, 6 assists at 4 rebounds per game, formal niyang nakuha ang Rookie of the Year award at dinala ang Chicago Bulls sa playoffs. At sa kanyang kauna-unahang playoff game, laban sa napakalakas na defending champion Boston Celtics, nag-drop lang naman ang rookie ng 36 points. Tinapatan ng All-NBA record para sa pinakamaraming puntos na naitala ng isang rookie sa kanyang kauna-unahang playoff game debut. Bagamat natalo ang Bulls sa Game 7, isang bagay ang naging malinaw sa buong liga. May isang bagong superstar na nagsisimula ng kilalanin. Ronnie Brewer on the floor for the first time for Chicago. What a move by Rose, twisting his way for the... Sa kanyang pangalawang season, mas lalo pang nagpakilala si D. Rose. Siya ang kauna-unahang Chicago Bull player na napabilang sa All-Star team mula nung panahon pa ni Michael Jordan. Sa taon ding yon, pumasok ulit ang Chicago Bulls sa playoffs pero natalo sila sa first round laban kay LeBron James at Cleveland Cavaliers. Nag-average si D. Rose ng 27 points at 7 assists sa serye. Pinakita niya na kaya niyang dalhin ang malaking responsibilidad bilang pangunahing player ng Chicago Bulls. Despite sa magandang stats, makikita ang kanyang reaksyon matapos ang bawat pagkatalo kung gaano niya kagustong manalo. Para kay Rose, hindi lamang ito tungkol sa personal na tagumpay. Pangarap niya ding maibalik ang kampyonato sa Chicago. Dahil dito, pumasok siya sa sumunod na season na may mas malaking determinasyon at kagustuhang patunayan na ang Bulls ay handang makipagsabayan sa pinakamahusay na mga kupunan sa NBA.
Sa panahong yon, nasa rurok ng kanyang laro si Derrick Rose. Halos walang depensang makasabay sa kanyang bilis at explosiveness. Sa average na 25 points, 4 rebounds at halos 8 assists bawat laro, pinangunahan ni Derrick Rose ang Chicago Bulls sa pinakamagandang record sa buong NBA at pinatunayan na siya ang pinakamahusay na manlalaro sa kanyang panahon. Sa edad na 22, isinulat ni Derrick Rose ang kanyang pangalan sa kasaysayan matapos siya ang naging pinakabatang Most Valuable Player o MVP sa liga. Isa itong tagumpay na nagpapatunay kung gaano kabilis ang kanyang pag-angat bilang isang pinakamahusay na manglalaro sa liga. I want to say thank you. This right here is for the city of Chicago more than anything. Ngunit pagdating sa Eastern Conference Finals, inarap ng Bulls ang pinakamalakas na Miami Heat na pinamumunuan ni LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Sa huli, hindi nila nalampasan ang lakas ng Big 3 ng Heat at doon natapos ang kanilang kahangahangang season. Sa taong 2012, isang taon na naging parehong pinakamaganda at pinakamasakit na bahagi sa karera ni Derrick Rose. Kahit ilang laro ang kanyang na-miss dahil sa mga minor injuries, makikita na mas nag-improve pa siya bilang isang manlalaro. Mas naging kalmado ang kanyang mga desisyon at kontrolado ang kanyang laro at mas naging mahusay ang pag-lead niya sa opensa ng Chicago Bulls. Muli nilang natapos ang regular season bilang number 1 seeds sa Eastern Conference, kaya mataas ang inaasahan sa kanilang playoff run. Sa Game 1 ng unang round laban sa Philadelphia 76ers, hawak ng Chicago Bulls ang momentum at lamang sila ng 12 points habang 1 minuto na lang ang natitira. Sa ganitong sitwasyon, maraming coach ang maaaring ipahinga na ang kanilang superstar para maiwasan ang anumang peligro. Ngunit nanatili si Derrick Rose sa laro at kasama ang mga starters at ang desisyon na yon ang naging simula ng isang pangyayaring magbabago sa direksyon ng kanyang karir. 1 minute remaining, gumawa si Derrick Rose ng isang pamilyar na galaw na change direction at rekta sa rim. Isang move na common na at ilang beses na niyang ginawa sa buong karera niya. Ngunit sa pagkakataong to, iba ang naging resulta. Sa gabing iyon ng April 28, 2012, ang araw na hindi malilimutan ng lahat, isang simpleng hakbang ang magiging simula ng pinakamahirap na pagsubok sa kanyang karera. Bumagsak si Derrick Rose sa court at agad hinawakan ng kanyang tuhod habang ramdam ang matinding sakit. Sa pagsusuri, nakumpirma na napunit ang kanyang ACL, isang seryosong injury na nangangailangan ng mahabang proseso ng rehabilitasyon. Para sa isang player na umaasa sa bilis, explosiveness at pagbabago ng direksyon, naging malaking hamon ang injury na to. Sa araw na yon, natapos ang isa sa pinakamagandang yugto ng career ni Derrick Rose at nagsimula ang pinakamahirap niyang laban, ang pagbalik mula sa pinsala. Sa kasaysayan ng NBA, kakaunti ang mga manlalarong dumaan sa ganoon kabigat na pagsubok sa kasagsagan ng kanilang career. Hindi nakapaglaro si Derrick Rose sa buong 2013 season at hinarap ang mahabang proseso ng rehabilitasyon. Nang bumalik siya noong 2014, marami ang umaasa na makikita muli ang dating MVP. Pero pagkalipas lang ng 10 laro, bumigay naman ang kabilang tuhod. Mula noon, hindi na natin madalas makita ang parehong Derrick Rose na minsang nangingibabaw sa NBA gamit ang kanyang bilis at pambihirang athleticism. Nanatili pa rin ang kanyang husay sa dribbling at kakayahang gumawa ng plays, ngunit ang dating explosiveness at vertical leap na naging signature niya ay unti-unting nawawala. Ang mga tagahanga ni Derrick Rose ay patuloy na umaasa na isang araw ay babalik pa ang dating MVP na kanilang minahal. Sa loob ng ilang taon, naghihintay ang marami na makita muli ang dating kumpiyansa na nagbigay sa kanya ng pangalan sa NBA. May mga pagkakataon pa rin na ipinapakita ni Derrick Rose na mayroon pa siyang natitirang galing. Isa na rito ang kanyang game-winning shot laban sa Cleveland Cavaliers sa playoffs. Isang sandali na nagpapaalala sa lahat kung ano ang kaya niyang gawin kapag nasa tamang kondisyon siya. Ngunit ang mga ganitong pagkakataon ay mas naging bihira na kumpara noon. Unti-unti niya ang kinakailangang baguhin ang kanyang laro at mag-adjust sa bagong realidad matapos ang sunod-sunod na injury. Sa huling bahagi ng kanyang panahon sa Chicago Bulls at sa New York Knicks, kinailangan ni Derrick Rose na baguhin ang kanyang laro matapos ang mga injury na kanyang pinagdaanan. Hindi na siya ang parehong explosive na guard na minsan naging MVP, ngunit nanatili pa rin ang kanyang kakayahang gumawa ng puntos at maging effective sa scoring. Para sa marami, tila ang pinakamagandang bersyon ni Derrick Rose, ang player na minsan nangibabaw gamit ang bilis at athleticism, ay naiwan na sa nakaraan. Oo, yun ang akala ng marami. Hindi lang isang injury ang kailangang harapin ni Derrick Rose. Ilang beses niyang pinagdaanan ng operasyon at rehabilitasyon dahil sa iba't ibang damage sa kanyang katawan. Mula tuhod, pulso, balakang, likod.
daliri hanggang sa ibang bahagi na naapektuhan. Para sa isang atleta, ang paulit-ulit na pagbalik mula sa injury ay hindi lamang pisikal na laban, kasama rin ito sa hamon ng kumpiyansa at mentalidad. Ang katawan ay maaaring pagalingin sa pamamagitan ng operasyon at therapy, pero ang takot na muling masaktan at ang pag-aalinlangan sa sarili ay mas mahirap lampasan. Napagod din si Derrick Rose sa paulit-ulit na proseso ng rehabilitasyon. Noong panahon niya sa Cleveland Cavaliers noong 2017-2018 season, umabot siya sa puntong pinag-iisipan niya kung dapat pa ba siyang magpatuloy sa basketball. Bumaba ang kanyang role, hindi na siya naging regular part ng rotation at marami ang nagsimulang magtanong kung mayroon pa ba siyang papel sa liga. Para sa isang dating MVP, isa iyon sa pinakamahirap na yugto ng kanyang karera. Ngunit tulad ng ipinakita niya sa buong karera niya, hindi sumuko si Derrick Rose. Muli siyang bumangon at gumawa ng paraan para baguhin ang kanyang laro matapos ang lahat ng pinagdaanan niyang injury. Nang mapunta siya sa Minnesota Timberwolves noong 2018 season, mas malinaw na sa kanya kung sino siya bilang manlalaro. Hindi na niya kailangan pilitin na maging dating explosive na guard na palaging umaatake sa rim. Sa halip, mas naging matalino siya sa paggamit ng kanyang bilis. Ang bagong bersyon ni Derrick Rose ay hindi nakadepende lamang sa athleticism, kundi sa kanyang karanasan, diskarte at pag-unawa sa laro. Sa 2018-2019 season, nagtala si Derrick Rose ng average na 18 points at 4 assists per game. Isang patunay na kaya niya pa rin maging epektibong scorer kahit matapos ang lahat ng injury na kanyang pinagdaanan. Ngunit sa pinakamalaking sandali ng kanyang pagbalik ay dumating noong October 31, 2018. Sa gabing yon, ipinakita ni Derrick Rose ang isang performance na hindi malilimutan. Ang career high na 50 points. Hindi lang siya basta gumawa ng puntos, kundi siya rin ang naging mahalagang bahagi sa kanilang panalo matapos gumawa ng crucial block sa overtime. Won't drop another rebound. Exum has it blocked in the corner by who else? Derrick, 2011 MVP. Pagkatapos ng laro, di mapigilan ni Derrick Rose ang kanyang emosyon. Ang luha na yon ay simbolo ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi man siya bumalik bilang parehong player na nanalo ng MVP, napatunayan niya na kaya niya pa rin gumawa ng mga espesyal na moment. Pero gaano man kaganda ang 50-point game na yon, hindi lang yon dahilan kung bakit natin siya maaalala. Bago dumating ang mga injury, si Derrick Rose ay isang manlalarong nagbigay ng kakaibang excitement sa NBA. Hindi man naging pinakamataas ang naging takbo ng bawat season ng kanyang career, walang duda na si Derrick Rose ay isa sa mga manlalarong nagbigay ng pinakamaraming wow moments sa NBA. Marami ang nag-iisip kung ano sana ang nangyari kung hindi siya natamaan ng mga injuries. Marahil, mas marami pa siyang naabot. Ngunit sa kwento ni Derrick Rose, hindi lamang championship ang sukatan ng kanyang legasiya. Maaring iba-iba ang opinyon kung sino ang pinaka-athletic na point guard sa kasaysayan ng NBA. Ngunit para sa maraming fans, kasama na ako, si Derrick Rose ang mananatiling isa sa pinaka-nakakahangang explosive guard sa kasaysayan ng liga at mananatili magpakailanman sa alaala ng mga basketball fans.